Tulad ng ebanghelyo kahapon, yung maraming mga kababaihan na pinagaling ni Jesus ay naging supporter ng misyon. Sila yung nagpo-provide ng mga material needs tulad ng pagkain, matutulugan ng mga alagad at ng Panginoon habang nag-iikot sila sa iba't ibang lugar. At ngayon naman, eto si Mateo, ang ebanghelista, ang sumulat ng ating mabuting balita ayon kay San Mateo. Siyempre, ang trabaho nitong taong ito ay ang paniningil ng buwis. Doon siya palagi umuupo sa paningilan at minsan ay doon siya sa custom. Kaya siya ay patron ng mga accountants at ng mga custom officer. Alam niyo naman sa custom, malaki ang naipapataw na buwis sa mga pumapasok na mga kalakal. Kung kaya dito humahakot ng pera ang mga custom officers tulad ni Mateo at siyempre may impluensya pa sa BIR sa paningilan ng buwis. Kaya kung pera lang ang pag-uusapan, maraming pera at mayaman itong si Mateo. Pero siyempre, sa kabila ng lahat ng ito, maaaring meron siyang nadaramang kakulangan sa kanyang kalooban. Kaya nung siya'y tawagin ni Jesus dun sa kanyang pagkakaupo, walang atubili na siya'y tumayo at sumama kay Jesus upang pumunta sa bahay nila at doon ay makikain ang Panginoon. Otherwise, kung siya'y may mga pagdududa, hindi siya kaagad tatayo. Maaaring ipagpaliban niya ang pagsama kay Jesus. Pero dahil sa may nangyari, may nadama siguro siya sa kanyang puso sa pagtawag ng Panginoon sa kanya at inimbitahang sumama, siya kaagad-agad ay sumama sa Panginoon. At ito nga, dahil sa pangyayaring ito, yung iba pang mga publikano at mga makasalanan ay dumating din at doon ay nakipagkainan sa bahay ni Mateo. At siyempre, mainit na mainit ang mata ng mga Pariseo dahil kasalanan ayon sa batas na makihalubilo sa mga publikano at mga makasalanan. Dahil ikaw ay nagiging makasalanan din, yan ang interpretasyon kapag ikaw ay nakipag-usap at nakihalubilo sa mga publikano at mga makasalanan. Kaya yan ang sumbat ng mga Pariseo, bakit nakikisalot, nakikikain ang inyong guro sa mga publikano? O siyempre, matuwid naman ang sagot ng Panginoon. Hindi ang mga walang sakit ang dahilan ng pagparito niya, kundi ang mga taong may sakit, yung mga may kasalanan, yung maraming dinadalang problema, yung hindi makaahon sa kanilang buhay dahil sila nalulublob sa pagkakasala, ito yung dahilan ng kanyang pagparito. At siyempre, sa isang tao na tulad ng mga Pariseo na ang taas-taas ng tingin sa sarili, wala naman silang nakikitang kasalanan sa kanila. Kaya para sa kanila, hindi nila kinakailangan ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya gano'n na lamang sila kung makapanghusga sa kapwa. Pero yun nga ang dahilan, kinakailangan ni Jesus na tulungan ang mga makasalanan tulad ni Mateo. At ano ang naging bunga kay Mateo ng kanyang pagbabalik loob na ito at pagsunod sa Panginoon? Hindi lamang siya naging ebanghelista na nagsulat ng mabuting balita, siya rin ay namatay alang-alang sa mabuting balitang ito bilang isang martir. Kung kaya hanggang kamatayan,
naging tapat na tagasunod si Mateo sa Panginoon. Palagi namang ganun ang kasaysayan. Ang sino bang tao na nagkakaroon ng conversion sa Panginoon, nako-convert sa pananampalataya, habang lumalalim, lalo siyang nagiging dedicated sa Panginoon at maaaring dumating ang punto sa buhay niya kung merong mga sitwasyon, pwede niya na rin ibigay ang kanyang buhay tulad ng ginawa ng mga apostol sa alang-alang sa mabuting balita. At kung ito'y kasaysayan nila, pwede itong maging kasaysayan natin. Dahil hindi naman namimili ang Diyos ng tatawagin. Kahit sino, kahit pinakamakasalanan sa atin, pwedeng tawagin ng Diyos dahil kapag binago niya ito, tulad ng nangyari kay Mateo, magiging masugid rin siyang alagad tulad ng mga balo at mga babaeng pinagaling kahapon sa mabuting balita. Kaya kumbaga, nasa kamay tayong mabuti ng Panginoon kapag tayo'y tinawag niya. May gagawin siyang mabuti para sa atin at yun ay katutuwa natin, ikasisiya natin sa bandang huli. Sana'y palagi nating makita ang mga pahiwatig ng Panginoon ng pagtawag at tayo naman ay bukas loob palaging tumugon upang at wag na mag-alinlangan tulad ni Mateo dahil merong magandang pangyayarihin ng Diyos sa ating mga buhay-buhay.